Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikawalong araw na, no? Bukas, no? Paalala natin, no? Bukas ay umaga, no? Umaga ang ating misa, no? Kasi kasama na rin dyan yung debosyon natin sa Nuestra Señora de la O, no? Kasi fourth Saturday of the month. So nagkakaroon tayo ng prosesyon. Naman lang kung saan tayo iikot, ano? Sa dami ng asidera, ano? So kung yun naman ay maaga, kaya maaaring hindi ba masyadong marami pang tao, ano? Pero nawa, ano, makita natin na sa patuloy natin pagninilay itong siyam na araw sa paanyaya na mga mananampalataya ng parokyang ito na sama-samang naglalakbay ng may pag-asa tungo sa paglilingkod na may kababaan ng loob. At tamang-tama yung paanyaya na ipinapahayag ng buong mikapal ngayon sa araw na ito, no? Na makita natin, dapat maging maliwanag sa atin, napakahalaga ho, no? Yung tinatawag natin hindi lang basta pananampalataya, no? Informed faith, no? Yung pananampalataya naiintindihan natin, hindi yung pananampalataya na hindi natin kayang i-explain. Well, it's still faith, no? Kaya lang, yung hamon na pinaalala sa atin, ano, ay isang pahayag na alin. No? Kasi kapag hindi natin naiintindihan yung ating pagkilos, ay sabi nga natin, anong sasabihin nila? Blind faith. Or blind obedience, no? Or kung tawagin natin ba't mo ginagawa yan? Gusto ko lang no? Kahit hindi ko naiintindihan, no? Nagkataon lamang, no? Kaya napakahalaga po yung patuloy na pagninilay at pag-aaral. Kaya ipinahayag na Jesus, bagong alak, bagong sisidlang balat. Makita ko natin, muli natin babalikan, bagaman nabanggit ko na ito, no? Sabi nga natin, wala namang masamang maulit-ulit, no? Sa atin na paalala natin na sabi nga ay bakit ba ang mga Hudyo ay nag-aayuno, no? Iba yung kanilang dahilan kung bakit sila nag-aayuno sa dahilan natin ngayon, no? Yung dahilan nila ng kanilang pag-aayuno ng mga Hudyo to hasten the coming of the Messiah, no? It's no longer a question na darating ba o hindi, no? Ang gusto nila, kaya sila nag-aayuno, mapabilis na kaagad ang pagdating ng Mesiyas. Narito na yung Mesiyas. Yun ang sinasabi ni Jesus. Mag-aayuno sila kapag umalis na ang lalaking ikakasal. Naroon sa Jesus sa gitna nila. Yun nga lamang kasi he was not being recognized. Hindi siya nakilala. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakita yung kaganapan ng ipinangako ng Diyos mula sa lumang tipan na nagkaroon ng kaganapan sa katauhan ni Jesus. Kaya napakahalaga may paliwanag natin, no? May paliwanag natin sa iba. Kasi kapag hindi natin may paliwanag sa atin, no? Sa ating mismong sarili, no? Hindi kaya sa mga tao nagtatanong natin, no? Ay baka mamaya ay anong dahilan, no? Sana kahit paano ma-explain natin
Hindi lang yung ito lang yung kinalakihan ko. No? Tama. Walang mali doon. Pero kulang. Ito yung tinatawag natin nakaugalian. Tama. Kaya nga naging kaugalian yun kasi may dahilan. Pero dapat alam natin. Kasi katulad ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi nila maintindihan kung bakit hindi nag-aayuno yung mga alagad na Jesus. Ayun din na naisasabihin ni Jesus. Narito na yung hinihintay ninyo. Hindi nyo nakikilala. Gumagawa kayo ng pagkilos na hindi ninyo naiintindihan. At yun po nawa yung huwag natin kalimutan na nawa ay unti-unti natin makilala. Kaya napakahalaga. Ano yung mahalaga? Una, know thy faith. Kilalanin mo yung pananampalataya. Bahagi mo yun. Kinakailangan nating makilala yung ating pananampalataya. Ano ba yung ating pananampalataya? Baka pagkakataon, yun baga ay gawa lamang na kasi everybody is doing it. Kaya gagawin ko rin. Pagkakataon na kung saan yung makita natin, kinakailangan kahit pa paano ma-explain natin sa sarili natin pananalita yung pagkaunawa natin sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga. Kaya nga ang simbahan, sabi mo nga, halos lahat ngayon may seminar. Kaya lang, ang tingin lamang ng tao ay seminar ay alin. Basta dumating ka lang doon. Kaya dapat din pinapaliwanag para sa atong seminar, maintindihan ninyo na naiintindihan natin ang ating pananampalataya. Hindi ito isang pagkilos natin na hindi natin man lang kahit paano maipaliwanag kahit sa sarili natin o sa ibang tao. Kasi ano yung danger nun? It could be easily bisnapped on you. Kapag hindi natin naiintindihan yung ginagawa natin, mananakaw yan. Kasi hindi natin nakikita yung halaga eh. Hindi natin naalagaan yan. Kaya napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng ating pagkilos at ng ating pagtugon sa panawagan ng Poong May Kapal. Kaya makita natin, ito yung kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga yung atin, ba't tayo nag-aayuno at nag-aabstinensya? Yun naman ngayon na hindi na para sa pagdating. Kasi bakit? Nandiyan na si Jesus eh. Hindi na yun ang kaisipan natin ngayon kung bakit tayo nag-aayuno o nag-aabstinensya o kung tawagin po natin acts of sacrifice. No? Bahagi yun natin kasama ng acts of piety and acts of charity. No? Ano yun? Pakikiisa natin ngayon kay Kristo na naghandog ng kanyang sarili para matubos ang sangkatauhan. No? Dapat maintindihan natin na kaya tayo nagsisimba. Ano? Nakikiisa tayo sa atin. Pagpapalaya ng Diyos sa atin. No? Pinalaya ka ng Diyos. Ay bakit hindi tayo nagpapasalamat? Hindi tayo nagsisimba? Ano? Kasi nga sabi nga, tulad ng panyayong kahapon, no? We could not feel the liberation impact of our faith. No? Kaya nga sabi nga kahapon, ay 11 pa lang, mayroon na kagad na nakapila. Ano? Sabi nga nakausap ko kanina, Father, hindi lang 11, alas 10 pa lang may nakapila na. Ano?
pagkakataon. Biro mo yun, 10, 11, 12. Kailan pa yung schedule nila? 1, 3 hours. May makikita ka ba nun sa misa? Wala. Wala kang makikita na 3 hours. Nagbabang hintay para dumating yung misa. Wala. Ngayon nga, wala nga tayong choir. So, bahagi yun. Nawa makita natin yung higit na pagkilos. Kaya hindi pwedeng hindi natin alam. Kasi ang mangyayari lamang, Ellen, yung ating pananampalataya ay kung tawagin natin, Ellen, kung kailan lang ako available. In short, convenience store ang labas natin sa ating pananampalataya. Hindi pwede na kung available ka lang. Dapat palagi kang available. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. At bahagi yun ng pagkilos sa kinakailangan natin maintindihan, pumasok sa ating isip. Bago pumasok dito sa puso, kinakailangan pumasok muna sa isip. Kasi paano natin malalaman na ito yung nararamdaman ko? Ay hindi ko naman naiintindihan. Bakit ako, parang ako ay lumulutang ang aking pakiramdam. Baka mamaya ay ikaw lamang ay nahihilo. It's not out of faith. Ngunit bakit? Nahihilo ka. Samantalang naintindihan mo, ba't ako lumulutang ako sa kasiyahan? Then we have to explain, na doon maliwanag natin, lumulutang ka sa kasiyahan. Hindi ka lumulutang gawa na ikaw ay may sakit. And then you can say na, ito, galing ito sa pananampalataya, yung nararamdaman kong pagkatunggang. Hindi ito galing sa anumang uri ng karamdaman. At dapat maliwanag yun. Sabi nga natin, makikita natin sa sangayon, sa ipinapahayag, may proof. Bahagi ng ating pagkilos. Hindi lang sabi ko lamang, kinakailangan ay maging bahagi. At yun yan din, kinakailangan natin makilala natin yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya na higit na kung sa'yo nagdudulog ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya din po, ito yung ipanalangin natin sa harapan ng Poong may Kapala. Kaya, pasensya na kayo kasi sinama ko yung prayer of liberation. Kasi, to highlight sana natin, yun idagdag lang. Dagdag lang sa ating pagkaunawa sapagkat kung pagpapakilala lamang na marami pa palang dapat tayong maunawaan tungkol sa ating pananampalataya. Isa yon sa nais kong maranasan ninyo. Kasi alam ko naman kayo ay regular Sunday church goer. At yung iba sa inyo ay everyday church goer. O yung iba ay weekdays church goer, kung hindi man everyday. Marami na kayong alam, pero sana mapagtibay natin yung masabi natin na naging bahagi ng ating pagkaunawa, bahagi ng ating karanasan, at naging bahagi ng ating tunay na pagkilala. Ang tawag natin tunay yung ahantong sa uli witnessing. Yung pagsasabuhay ng pagkilala natin sa tunay na panawagan ng Diyos. At yung pagsasabuhay na ito ay yung tinatawag natin na sabi nga natin, hindi lang sporadic.
Hindi lang paminsan-minsan. Way of life. Ano? Lifestyle. Estilo ng pamumuhay. Yung pagiging Kristiyano, no? Hindi o passion show yan. No? Hindi lamang kapag may panahon na kung saan ay nakatutok sa iyo ang lahat ng spotlight. Ang buhay Kristiyano yun, estilo ng pamumuhay. May spotlight man o wala. No? At sana maintindihan natin. No? Na makikita natin. At sana dumago yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko, sana mag-improve din yung ating kaisipan natin. Yung malalong madagdagan yung ating pagtugon sa panawagan ng Panginoong may kapal. Bagong alak, bagong sisiklang balang.